Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga baril at pampasabog na nakuha mula sa mga communist terrorist group ipinakita sa AFP chief sa anibersaryo ng 2nd Infantry Division. Philippine Interagency Humanitarian Contingent tapos na ang misyon sa Myanmar, nakabalik na ng bansa. Half-day work sa mga kawani ng gobyerno sa Miyerkules Santo inanunsyo ng palasyo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iba't ibang uri ng baril, bala at pampasabog na nakumpiska mula sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang ipinresenta kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. kasabay ng pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng 2nd Infantry Division o 2nd ID ng Philippine Army sa Camp General Mateo Capinpin sa Tanay Rizal kahapon. Pinangunahan ni General Brawner ang selebrasyon kasama sina Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, Lieutenant General Facundo Palafox IV, Commander ng Southern Luzon Command, at Major General Cirilo Balaoro Jr., Commander ng 2nd ID. Kinilala ni Chief of Staff Brawner ang tagumpay ng mga sundalo sa kanilang patuloy na kampanya kontra terorismo sa rehiyon at pinuri ang 2nd ID sa kanilang hindi matitinag na paninindigan para sa kapayapaan at kaayusan. Nasasakupan ng 2nd ID ang Calabarzon at Mimaropa, ang mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. Bumalik na sa bansa ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos ang matagumpay na emergency response mission sa Myanmar matapos ang 7.7 magnitude na lindol noong March 28. Binubuo ng 89 na tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Ang team ay naghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa Myanmar. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagpapahayag ng papuri mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa misyon ng mga tauhan. Inabot ng contingent ang 19,458 pounds o 8,844.63 kilograms ng humanitarian aid, kabilang na ang hygiene kits at tarpaulins na ipinadala gamit ang C-130 aircraft ng Armed Forces of the Philippines. Ang operasyon ng team ay bahagi ng One ASEAN, One Response na layuning magtulungan ng mga bansa sa ASEAN sa panahon ng mga sakuna. Huling iniulat na mahigit 3,600 na katao ang nasawi sa lindol. Inanunsyo ng Malacanang ang half-day work from home at suspensyon ng trabaho sa government offices simula tanghali ng Miyerkules Santo, April 16. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 81, pinahihintulutan ang mga kawani ng gobyerno na kalahating araw lamang magtrabaho sa nasabing araw upang mabigyan ng panahon na gunitain ang Semana Santa at makauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Tuloy naman ang operasyon ng mga opisinang nasa hanay ng health services, disaster response at iba pang mahalagang sangay ng gobyerno. Samantala, ipinauubayan na ng palasyo sa mga employer sa pribadong kumpanya ang desisyon sa pag-adapt sa work from home o suspensyon ng pasok sa Miyerkules. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.